Nagkaaway na naman si Robin Padilla at si Trillanes. Isang ex-senator tsaka isang current senator. Alam nyo mga kochero, for the most part, and I've been very vocal about this, no, pagdating sa posisyon ni Senator Robin sa China. I'm not a fan of yung posisyon niya. I would say na kahit binoto ko siya, mali siya dun sa punto ng sa China. And I will say that kahit makarating pa niya to sa video na to, kahit makaharap ko pa siya, sabihin ko sa kanya yun, you're wrong. Mali ka dyan sa posisyon mo sa China. Pero in the middle of all of that, meron siyang sinabing tama na yung Scarborough Shoal ay nawala sa Pilipinas nung panahon ni Panot Aquino. Si Trillanes, out of the blue, umepal. Baka kailangan ng konting baka kailangan ng konting media mileage. Konting media mileage. Kasi mag-e-election na next year eh. Ay, next year pala. Magkakampanyahan na next year. Oh, di ba? As usual, shoutout muna tayo sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, Belgium, ay pwede na po kayo magpadala na inyong mga remittances nang wala po remittance fees dito sa ating bansang Pilipinas sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang i-download ng Sendwave app, kuha kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jarrett, ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin nyo na po si Sendwave, mga kochero, for all of your remittance needs. Trillanes, tinira si Padilla. Scarborough Shoal, di napasok ng China noong Pinoy admin. What? What? Ano pinagsasasabi mo? Kaya nga tayo nagpunta sa arbitration eh. Kaya nga tayo napunta sa arbitration kasi nawalan tayo ng control sa Scarborough. Naman to si Trillanes, sundalong kanin. Bakit? Ba't sila nagkaroon ng gulo? Kasi 2 weeks ago si Ronald Llamas nagpunta sa Politiscoop. Mainstay naman talaga siya ng Politiscoop, ng politiko. Mainstay talaga siya doon. Siya yung siya yung parang daily doon. Tapos every now and then may lumalabas-labas lang na pro-admin. Pero that's few and far in between. Si Ronald Llamas talaga yung mainstay ng Politiscoop. Tapos si Ronald Llamas nagsabi na kulang daw sa research si Robin Padilla. Yan. Sumagot dyan si Robin. Ang sabi niya, hindi ako yung kulang sa research. At huwag kayong umepal kasi lumipas na yung panahon nyo. Yan, lumipas na yung panahon nyo. At hindi na kayo, at nung panahon nyo, nawala ang Scarborough Shoal. Totoo naman kasi yun. Nagsalita si Trillanes out of the blue. Sabi niya, hindi nagustuhan ni Trillanes ang pahayag ni Padilla. Pinunto na walang nakapasok na barko at walang ipinatayong base ang China sa panahon ni Pinoy. Ha? Paano nangyari yun? Nakapasok na nga sila sa Bajo de Masinloc. Kaya nga tayo nagpunta sa arbitration court eh. Dahil ayaw nilang umalis doon sa Scarborough. Ang sinungaling. medyo ang sinungaling guys. Pasensya na. Pero hindi ko matake. Medyo sinungaling ng slight. Grabe. Ito yung buong statement niya sa Twitter. Ito sabi niya, can anybody from the Senate media ask Senator Padilla what is the basis of his statement that we lost Scarborough during the Pinoy admin? Ito daw kasi yung facts. Wala raw Chinese ships sa loob ng Scarborough. Talaga? Walang Chinese reclamation or base on Scarborough Shoal. Doon nga nag-umpisa eh. Hindi porke wala pang base, ibig sabihin walang occupation. Ito yung sinasabi ko ng oversimplification, mga kochero. Simply put, there is no physical, take note ha, kinwalify niya yung statement niya. Walang physical na occupation by China on Scarborough. Paano magkakaroon ng physical occupation? Reef yun, dagat yun eh. Kailan nagkaroon ng physical occupation? Nung ginawa na nila yung artificial island.
Tapos, ang sabi niya, the Philippine Baselines Law, which may flex which I principally authored, is the official PH claim for Scarborough Shoal and the KIG. Our claims were acknowledged as compliant by the when the baseline coordination regime and regime island claims as stated in the law were formally submitted to UNCLOS. O see? Wala namang problema dyan. Kasi yun naman talaga yan. Nag-apply tayo for UNCLOS 2009. The arbitral ruling in 2016 debunked the 9-dash line. Okay. So, therefore, it's not sabi niya, PH has a much stronger claim. Mas may lakas daw ang ating claim over Scarborough than China. Totoo naman yun. Mas malakas talaga ang claim natin dahil tayo yung sumusunod sa international law. Pero wag niyong sabihin na hindi nawala ang Scarborough nung panahon nyo. Kasi kayo yung nagpaalis ng Philippine ship sa Scarborough Shoal. Galit na galit ka pa nga kay Pinoy noon, di ba, Trillanes? Kasi parang ang chismis hindi ka kinonsulta. Tapos sabi niya, when I research on this, the first person who said that we lost Scarborough without any factual and legal basis is Harry Roque. Tapos may video pa siya dito. Ayan. Wait lang. Panood natin yung video. Bago natin basahin yung ibang statement niya. I'd just like to confirm that from the defense officials, did we lose Scarborough Shoal? Is China occupying Scarborough Shoal right now to the extent that we can say that we have lost it? I think that statement has been going around, but we need to confirm if that is really the case. Did we lose Scarborough? So, can we get a more definitive answer to that, Secretary Garcia, sir? We have not lost Scarborough. We have not lost. That is the subject of our arbitral case at the moment. Panahon ni Pano to, malamang sa malamang. So it's Buhay pa yung arbitration. To say that the Chinese have occupied and annexed Scarborough Shoal. Okay, it's not very accurate at all. But I totally understand because that term has been loosely used in the media, so people tend to assume that it's true. But definitively, Secretary Garcia said we have not lost Scarborough. See? Alam nyo mga kotsero, mukhang hindi ko alam kung paano naging senador to si Trillanes. Pero kasi meron hong konsepto ng occupation by de jure and occupation by de facto. Nasa constitution po natin yan. Actually. This is a legal concept. De facto and de jure. Actually, itong de facto and de jure, this usually pertains to wartime. Pag panahon ng gera. Bakit? Ano po yung de facto? Ito, tignan natin. De jure muna kasi yun yung inuna nila eh. Yung de jure government, ibig sabihin, ito yung gobyerno na tinatanggap ng mga tao. Government of law is an organized government of a state which has the general support of the people. Yun yung de jure. De facto government is a government which actually exercises power or control but without legal title. Ano po ibig sabihin yan? Inoccupy ka pero wala kang karapatan. Inoccupy isang bansa pero wala siyang karapatan na maggobyerno doon. Pero dahil inoccupy ka, walang control yung gobyerno. Okay, halimbawa, panahon ng Hapon. Nung panahon ng Hapon, the de jure government is the Philippine government. Meron tayong gobyerno noon, sarili. That's the de jure. Yun yung tinatanggap ng taong bayan. Pero ano yung de facto government? Sino yung nagpapatakbo ng bansa during that time? Yung mga Hapon. Yun po, mga Hapon ang may hawak ang nagpapatakbo ng bansa. Kaya nga sa de facto government, tulad nito, may definition siya. The government gets possession and control of or usurps by force or by voice of the majority the rightful legal government and maintains itself
against the latter. Isa pa pong example ng de facto ay yung 1986 EDSA Revolution. De facto rin yun. Kasi hindi talaga sila yung gobyerno. Pero, by force or by voice of the majority, nakuha ng Aquino ang ating gobyerno. Yun, de facto yun. Naging de jure lang siya nung tinanggap na si Cory Aquino bilang Pangulo ng Pilipinas at ni-recognize ng iba't ibang bansa. Yun yung de jure. Ngayon, wala naman tayo sa wartime. Wala naman tayong wartime right now. Wala tayo sa gera. But, anong meron tayo sa Scarborough? Is it de facto or de jure? Can we exercise our laws doon sa Scarborough Shoal? Well, it's an EEZ. But can we take advantage of our of the sovereign rights given to us, accorded to us by the UNCLOS? Hindi, di ba? We cannot. We cannot. We cannot. So ano example niyan? Example niyan yung floating barriers na kinabit recently. Na by the way, tinanggal na rin pala kanina. Pag-usapan natin yan maya-maya konti. So ano pong meron ngayon sa Scarborough? It's somewhat pwedeng related sa de facto. It is a fact na ang nag-occupy niyan ngayon is China. It is what it is. Pero wala silang legal title. Wala sila dapat dyan. Kaso dahil nandyan sila at hindi natin mapaalis, di nandyan sila. Ngayon, nung inabandon ng BIFAR, ito. Ayan, Aquino abandoned the Scarborough. Pag ito yung usapan, lagi kong binabalikan yung kay Bobby Tiglao kasi kumpleto yung kay Bobby Tiglao. So, anong naganap? President Benigno Aquino III ordered the abandonment in June 2012 of Scarborough or Panatag Shoal, thereby surrendering it to China. Totoo, walang physical structures during that time. Bakit? Kasi dagat yun eh. Ano itatayo mo sa dagat? But ever since June 2012, pinaalis nyo ba? Did the government of Noynoy Aquino exert your rights diyan sa Panatag Shoal or sa Scarborough? Hindi. Anong ginawa? Nagpunta sa PCA. Di ba yun ang ginawa? Bakit hindi nyo pinabalik yung mga barko natin sa loob ng Panatag Shoal? Kasi may back channel talks kayo, di ba, Trillanes? Nagpabalik-balik ng China, ng Shanghai. The Philippine Coast Guard vessels at Scarborough Shoal had left the area on June 15, 2012 in order to take shelter in Subic Bay from an impending typhoon which was forecast to hit the area directly. PCG Commandant Rear Admiral Ed Buncitan informed this writer this was authorized by the President. Tapos sabi, unfortunately, when we were about to go back to Panatag Shoal after the typhoon, President Aquino directed us to stand by and hold our going back there. Tan disclosed Aquino's order was given to him directly through both text message and cell phone call. Asked why it wasn't Mar Rojas nung DILG secretary siya. Tan replied, yes, Secmar was my immediate superior and he was informed of all my actions. All my text to Pinoy and Sec Del Rosario copy furnished si Secmar. So paano mo sasagutin to? Trillanes. Nagpabalik-balik ka ng China. Ayaw mong ikwento kay Enrile at sa Senado kung ano yung pinag-usapan nyo. Nung pinressure ka, nasabihin yon, anong ginawa mo, nag-walk out ka. Sundalong kanin ka talaga. Hilig-hilig mag-walk out. Aquino in effect ordered Panatag Shoal surrendered it to the Chinese without even testing if they would allow Philippine vessels back into the shoal. Totoo yan. Kasi mga kotsero, ba't hindi pinabalik yung mga barko? Ba't hindi pinabalik? Anong issue? Ito si Albert Del Rosario, nung sinabi, let's say, sabihin natin, totoo yung kwento ni Albert Del Rosario, na inonse siya sa usapan ng China at Amerika.
Ba't hindi siya nagsabi kay Panot? Mr. President, pabalikin natin yung barko natin dyan. Inonse tayo. Wala, di ba? You relinquished your rights. Tapos ngayon, sasabihin mo, Trillanes, wala namang naka-occupy nung panahon na yun eh. Wala namang Chinese ships inside Scarborough Shoal. Talaga, wala. Wala. Paano sila nakapag-stay doon, Trillanes, kung walang ship sa loob ng Scarborough Shoal? Tapos ngayon, uutuin mo yung bansa? Uutuin nyo yung mga Pilipino? Sabihin nyo, hindi naman kay Aquino yan nawala eh. What? Hindi kay Aquino kasi wala namang nabuo na physical eh. Nagawa lang yung base militar nung panahon ni Digong. Totoo din naman yun. But, the root of the problem is kayo. Hindi nyo kasi inilaban yung karapatan ng Pilipinas nung kayo ang nakaupo. Recently, nagkaroon ng floating barriers, di ba? Sa Scarborough. Ayan, no? Yan. 300 meters yan. Anong sinabi? The installation of floating barriers at Scarborough Shoal, also known as Bajo de Masinloc by China Coast Guard, is an infringement of Philippine sovereignty. Tama ho yan. Tama ho yan. The Department of Foreign Affairs said Monday. Bajo de Masinloc is an integral part of the Philippines over which it has sovereignty and territorial jurisdiction according to UNCLOS. DFA spokesperson Maria Teresita Daza said in a statement. The 2016 Arbitral Award also affirmed it as a traditional fishing ground of Filipino fisherfolk. Di ba nangyari to? Kailan lang to? Nung linggo. Anong ginawa ng Pilipinas? Ito yung sinasabi ko sa inyo na dapat ang Pilipinas ine-exert yung ating rights. Kasi kapag hindi natin ine-exert yung ating rights, ang gagawin ng Chinese Communist Party, aabusuhin lang tayo ng aabusuhin. Tingnan nyo ginawa ng PCG. Philippines remove Chinese barriers at disputed shoal in special operation. Tinanggal ng PCG ngayon lang. Kanina lang. Nag-react ba ang China? Wala. Tinanggal. May ginawa ang China? Wala. Bakit nung panahon na pinasok ang Scarborough Shoal ng mga ships ng China, wala kayong ginawa? The Philippines said on Monday it executed a special operation to remove a floating barrier installed by China at a prime fishing patch in the South China Sea, a move that could stoke tension after years of long detent in Asia's most disputed waters. 200 kilometers lang pala. May video pa kanina, napanood ko, Diyos ko. Hinarangan yung barko ng Coast Guard. Merong isang fishing vessel, fishing boat. Boat lang to, nag-iisa siya dyan. Fishing boat, hinabol ng Coast Guard ng China. Ang kulit ng fishing boat, paikot-ikot siya eh. Nililigaw niya yung China. Hindi makahabol yung China sa kanya. Ang liit dito fishing boat, nag-iisa yung tao doon. Dapat binibigyan lang natin mas magandang bangka yung mga fishermen natin. Para malampasan nila yung mga kalokohan ng Chinese Communist Party. Laugh trip eh. Anyway. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kutsero, na dapat ine-exert natin yung rights natin. Hindi ho natin pwedeng sabihin palagi yung sinasabi ng mga pro-China advocates na kasi may historical whatever yung China hindi kailangan intindihin natin sila. No, they have to understand us. Kailangan ang China ang magmakaawa sa atin. Pwede ba kami diyan magmamangisda diyan sa sa Bajo de Masinloc? Pero dapat kaso hindi. Kasi we are not exerting our rights. If you are not exerting your rights, you lose it. Konsepto rin yan dito sa bansa natin. Kapag meron kayong mga bahay o lupa na nakatenga, hindi nyo binabayaran yung amilyar, kukunin niya ng gobyerno. Ang tawag doon, laches. Bakit? Kasi those who do not exert or exercise their rights will lose it. Ito pa nga nakakalungkot which actually, ako hindi ako pro-recto. Hindi kasi ako dilawan, hindi ako pink, at hindi rin ako CCP. Pero mga kutsero, I think this is very feasible
Alam nyo kung bakit feeling ko nagkaroon ng barrier dyan bigla? Kasi hindi na nag-i-import ng seafood ang China sa Japan eh. Feeling ko, hindi na kasi sila nag-i-import ng seafood sa Japan, itong si China. Kasi nagyabang itong si China, ang sabi niya, hindi na kami bibili ng isda na galing Japan kasi nagpakawala kayo ng tubig galing sa Fukushima ba 'yun? Fukushima Power Plant. Yan. So baka nauubusan na sila ng supply ng seafood sa bansa nila. Ngayon, kailangan nilang harangan yung West Philippine Sea kasi mga kotsero, doon po ang may pinakamalaking deposito ng isda ng deep sea fishes dito sa region natin. Kaya nga diyan nangingisda rin ang Vietnam, diyan nangingisda ang Pilipinas, diyan nangingisda ang Malaysia, Brunei. Kasi ano talaga sa saltwater fish, very abundant ang West Philippine Sea. So wala ngayon isda sa China. Iniisip ko lang naman to kasi ayaw na nga nilang mag-import galing Japan. So ngayon, ang ginagawa nila ay sasara namin tong West Philippine Sea. Lahat ng isda dito, amin to. Ito bang masaklap? Halimbawa, totoo to? Kung totoo tong sinasabi ni Recto? Hina-harvest na nga nila yung isda natin, ibebenta pa sa atin ng mas mahal. Ito sabi, following reports that the Chinese Coast Guard installed fishing barriers in Bajo de Masinloc to prevent Filipino fishermen from accessing the fishing ground in the area, a lawmaker has insinuated that China could be selling the fish it stole from the West Philippine Sea to the Philippines. Posible yan, alam nyo? Hindi ako magtataka kung nangyayari yan. Recto said China is the Philippines' #1 source of imported fish. Around 30.58% in terms of volume. Valued at $247 million according to 2021 data. Ang tanong, is this a case of balikbayan fish? Hinuli dito sa atin ng illegal, ngunit ibinebenta at binabalik ng legal? If true, this is the worst kind of fish migration. Actually, this is economic sabotage, kung totoo to. Alam niyo ang pangit doon? Kaya nga nakakatawa nung panahon ni FPRRD. Pag pinag-uusapan yung isda, tapos sasabihin ng mga ibang and take note sa mga bago dito sa channel ko. I'm a supporter of FPRRD. Pero hindi po ako never ko pong sinuportahan yung kanyang China pivot. Never, from the very beginning. Maraming ang galit sa akin dyan eh. Maraming nagalit sa akin dahil dyan. It's fine. It's my belief. If you can prove it otherwise, then walang problema. Like, I'm free to change my belief. Noong panahon pa ni Digong, I've always mentioned this. China is the biggest bully in the region ng Southeast Asia. Marami na nagalit sa akin, etc. etc. Tapos merong nagsabi before na ayaw mong sumuporta dahil lang sa isda. Dahil lang sa isda? Really? Tingnan nyo kung magkano ang ginagastos natin dahil lang sa isda. $247 million. Kung tayo ang makakahango ng isda na ibinebenta sa atin ng China, kailangan pa ba natin gumastos ng $247 million para mag-import ng isda? Ako nga mga kotsero, naniniwala ako yung galunggong imported na rin. Imagine, imported galunggong. Alam nyo ba, nung bata ako mga kotsero, ang GG, pagkain ng informal settlers. Pag kumakain ka ng galunggong, feeling mo napakahirap mo na. Bakit? Kasi tayo mismo ang nakakapag-ani nito eh. Tayo mismo nakakakuha nito sa sarili nating mga karagatan. Ano nangyari? Ano nangyari after? Nung nag-occupy na ang China dyan sa West Philippine Sea, ini-import na natin ang galunggong, guys. Kaya hindi ako magtataka kung isa sa mga ini-import natin from China is galunggong. My goodness. 25,000 metric tons of galunggong to be imported since November 2022. Oh my God. Nag-i-import tayo ng galunggong, guys.
Bakit po may ganyan? Bakit tayo nag-i-import ng galunggong? Kasi nga, the Chinese Communist Party has control of our fishing grounds. Sa ating traditional fishing grounds. Diyan sa may Zambales. Diyan sa may Palawan. Diyan tayo humahango ng isda eh. Alam niyo, hindi rin po ako magtataka mga kotsero na yung pagsira ng corals, di ba recently may mga sinisirang corals? Hindi rin po ako magtataka kung sinasadya po yan ng China para bumaba ang dami ng isda dito sa may malapit sa Pilipinas. Para maging dependent tayo sa kanila pagdating sa pag-import ng isda. Hindi po ako magtataka kung ganun ang diskarte ng China. Kasi mga kotsero, kung wala kang mahango na isda, anong gagawin mo? Mag-i-import ka. Pag nag-import ka, kanino ka hango? Kanino ka mag-i-import? O di doon sa may pinakamaraming supply. Sinara na nila yung Baho Masinloc eh. Baho de Masinloc eh. Tapos yung mga coral reef na malapit sa na traditional fishing grounds din natin na hindi sakop nung nila. Sinisira nila. O di mawawalan nga na isda doon. Aalis ang isda doon. Walang pagkain doon. Walang corals eh. Gray zone tactics. Hindi ako magtataka kung yan na nangyayari. Tapos sasabihin ng mga pro-China, intindihin natin sila kasi meron silang history. Nakasulat kasi sa libro nila na teritoryo daw nila yan noong 1800s, etc. etc. Alam nyo mga kotsero, kung lahat ng mga dumadaan sa West Philippine Sea, pinag-aarian yan, napakarami may-ari ng West Philippine Sea. By the way, kudos to our administration for the very prompt action. Kudos po. Kudos sa inyo lahat na tinanggal nyo na yung barrier na yan. The barrier posed a hazard to navigation, a clear violation of international law. It also hinders the conduct of fishing and livelihood activities of Filipino fisherfolk. Sabi ng ating... inutusan ni Presidente. Good job, Mr. President. The Philippine Coast Guard said it had removed the floating cordon at the behest of President Ferdinand Marcos Jr. and his Special Task Force on the South China Sea. Good job, Mr. President. Shout out to you! Mabuti na lang. Mabilis ang action ni Presidente. Kasi nga, mga kotsero, ulitin ko lang. If you don't exercise your rights, you will lose it. Tulad ng ginawa nila Trillanes. Kaya wag niyo na po kaming bigyan ng BS, Trillanes. No? Hindi namin deserve ng BS nyo. And mga kotsero, ulitin ko lang, no? I supported Senator Robin. I even voted for Senator Robin. Primarily because sa kanyang advocacy ng charter change. Senator Robin, tip lang. Huwag niyo pong kalimutan yun. Kasi maraming bumoto sa'yo dahil dun. Sa charter change. So, yun lang naman. Anyway. So, ganito na lang po muna tayo mga kotsero. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating live stream. And I'll see you in our next Coach Jarrett Live, guys. Goodbye everyone. See you next time.